Oy, teka. Good morning sa inyong lahat mga kapatid. Singit ko lang ito ha. Um, Marami ho kasing nakikita ko mga comments na sinasabi, ah, grabe raw ang utang ng Pilipinas sa abot na raw ng 18 trillion. O di maganda. Yung nakikita ko mga DDS yung post nila eh. No? Sabi nila, abot na raw ng 18 million trillion ang utang ng Pilipinas. At ang umutang daw po niyan ay si PBBM. Sabi ko talaga itong mga to, kung hindi to kinulang sa research, talagang kulang-kulang tong mga to sa kaalaman. Itong mga taga-batis ng Kabangmangan. Di man lang mag-research. Now, just a reminder, as of December 2, 2025, okay, 17.5 trillion na po ang utang ng Pilipinas. Sabi rito, national debt from President Ramon Magsaysay. So si Magsaysay pala yung unang nangutang. Marcos, Aquino, Fidel Ramos, Estrada, Gloria Arroyo, Noynoy Aquino, Duterte, and Bongbong Marcos. Now, si dating Pangulong Duterte po, si Daddy Diggs, ang blockbuster dito, baka nakakalimutan nyo. No. Mapalo po siya ng 7.4 trillion as of July 2022. Okay? Pero July 2022, si PBBM na ang presidente niyan. But PBBM has nothing to do yet with the national budget. Hanggang December 31, ang budget na ginagamit ng administrasyon ni BBM noon sa kalahating taon, pati yung pinagkunan ng confidential funds na nasa 400 million pesos na request ni Sara na na-award lang sa kanya ni PBBM ay 125 days. Galing dyan sa 2022 GAA. Okay, so ang laki 7.4. Bakit naman po kasi lumaki ng ganyan? Kasi yun po yung epekto ng problema ng Pilipinas na mula nung naging 1987 Constitution tayo, sinimulan na nila na ubusin yung mga GOCCs natin, di ba? Yung mga kumpanyang pag-aari ng gobyerno ng Pilipinas na kung saan ito yung nagbibigay ng revenues na ginagamit pang gastos sa pagpapatakbo ng pamahalaan at mga proyekto. Na-privatized, nabenta, na-privatized. Saan tayo kukuha ng resources? Taxes na lang. Mabuti nga, may mga naiwan ng mga GOCC. Diba? Gaya ng Philippine Ports Authority. Netong so far yun ang pinakamalaki magbigay ng pera sa gobyerno, ang Philippine Ports Authority or PPA. Tapos etong PCSO, PAGCOR, 'di ba? May iba pa. Now, dahil po kulang na tayo sa resources, itong plus yung corruption pa nung panahon ni Duterte, 'di ba? Lalo nung nagka-pandemic, imagine hindi pa nare-render. Yung mga nagkasakit noon, hindi pa nakakapunta sa hospital, yung may mga COVID, bayad na yung hospital. May advance payment doon. Kaya lang, kinukurap din daw. Ginagawa ng mga ghost claims. Diba? Daming mga naging problema noon eh. Pero again, 7.4 trillion ang utang niya. Kay PBBM, 3.3 trillion. Okay. Again, ito po is as of December 2, 2025. So kay PBBM so far, nung mga panahon na yan, 3.3 trillion. And then, sumunod sa kanya ay si Gloria Arroyo. Then, si Noynoy Aquino na mayroong 1.5 trillion. Tapos si Gerap na mayroong 766 billion na pagkakautang sa national budget. At dapat din natin i-consider dito, kaya lumalaki yung mga presyo, yung amount, dahil po sa syempre yung exchange rate, di ba? Yung galaw ng piso, no? Nung panahon na yon, tsaka ngayon. Okay? So mga ka-DDS, si Tatay Digong po, si Digsy, ang blockbuster dito pagdating sa pilahan ng pangungutang.
ang pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas. Okay? Alright, so ito na nga yung pag-usapan natin. Lahat naman po ng presidente, nagbabayad sila. Kasi automatic yan. Alam niyo ba yung national budget natin? Hindi po walang control ng presidente doon. Doon sa sa automatic na pagbabayad natin. Diyan sa pagkakautang. Kay PBBM naging malaki yung utang. Actually, naalala ko pa nga dati, may utang yung Duterte administration sa Central Bank. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ang Central Bank ito ay hindi nakokontrol ng presidente. Ang tanging kapangyarihan lang ng presidente doon, maglagay ng tao. Pero yung sabihin mong decision making, lahat-lahat, wala siyang control doon. Hindi nga humihingi ng budget yan sa gobyerno ng Central Bank. So, pagbibenta ng ginto, it's up to them. Lahat, depende sa kanila yon. Kahit sabihin pang polisiya ng gobyerno, ayaw namin magbenta ng mga ginto, pero pagka nakikita ng Central Bank na favorable sa pamahalaan sa Pilipinas, kung magbenta sila, kung mataas ang presyo ng ginto sa merkado, magbebenta sila. Ganun yung galaw nila. Kaya natatawa ko, marami nagngangaw-ngaw, nagbenta raw si PBBM ng ginto. Si Duterte meron din sa panahon niya Pero sinasabi ko nga, maski nung Duterte vlogger pa ako, wala siyang kinalaman doon. Kasi merong autonomy status ang Central Bank ng Pilipinas. So ngayon, pagdating dito naman sa yung bayad-bayad ng mga utang na yan, locally may utang si Duterte, ang Duterte admin sa Central Bank. So nabayaran niya yon ni PBBM na. Kaya yung content dati ni Mima Alicia, kaya lang mali lang yung title doon kasi nabayaran daw lahat ng pagkakautang ng Pilipinas. In my understanding, kaya siya na fact check doon, na call out din siya nila Ed Lingaw. No. Pero totoo na nagbayad ang gobyerno kasi automatic yan Ngayon, sa labas ng bansa, automatic nating nababayaran yan. Kakinis yung ilaw na to. Okay, alisin na natin yan. Again, automatic po yan, yung pagbabayad na yan. Meron naman, wala naman sinabing wala Automatic po yan. Wala siyang, hindi niya kailangang sabihin, hindi niya kailangang pirmahan. May batas tayo. Naalala ninyo dati, sinasabi nila na, bababang karote ang Pilipinas kasi trilyon yung mga utang. Ano sabi ni Franklin Drilon doon? Ang sabi niya, imposibleng mangyari na matulad tayo doon sa isang bansa na nabaon sa utang sa China. Tapos, ang ginawa nung hindi makabayad, kinuha nila yung port, yung control. Sila na yung nagpapatakbo. Sa Pilipinas, malabo, imposible tayong magadun daw. Kasi may batas tayo yung ating tawag dito. Nakalimutan ko yung tawag dun Pero automatic, nag-expropriate tayo ng pera pambayad sa mga mga utang sa labas ng bansa. Ganon. Okay, so ngayon, ito pag-usapan naman natin.